Magandang gabi muli sa inyong lahat mga kaibigan. Inabot na po tayo uli ng gabi bago nakapagbasa ng ating paboritong basahin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos dito po sa Biblia. Masyado pong mainit kanina. Grabe po ang init buong maghapon. Tapos maingay pa. Kaya pagpasensyahan nyo na po ha kung minsan na inaabot po tayo ng gabi. Ayan mga kaibigan, muli po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat pa rin po ng Pangalawang Hari. Ngayong gabi po ay pang number 70 na po ang ating Bible reading. Pang 70 days na mga kaibigan. Kaya samahan niyo po ako muli sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Chapter 18 sa Pangalawang Hari. Yan. Pangalawang Hari, chapter 18. Ang title po nito, Ang Paghahari ni Ezekias. Yan. Si Ozias na anak ni Ela ay 3 taon nang naghahari sa Israel. Nang maghari naman sa Juda si Ezekias na anak ni Akas, siya ay 25 taon noon at 29 na taon siyang naghari. Ang ina niya ay si Abi na anak ni Zacarias. Mga kaibigan, iba po si Zacarias at si Zacarias. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh pagkat sumunod siya sa mga bakas ng nuno niyang si David. Ipinabuwag niya ang mga altar sa mga burol at ipinasira ang mga ribulto pati larawan ni Asherah. Dinurog niya ang ahas na tansong ipinagawa ni Moises, pagkat hanggang sa panahong yaon ay sinusuob pa nila ito ng kamanyang at tinatawag na Nehustan. Ang pananalig ni Ezekias kay Yahweh sa Diyos ng Israel ay hindi natularan ng mga naging hari sa Israel maging sa mga sinundan niya o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at hindi nagsawa sa pagsunod sa kautusan. Hindi naman siya nilayuan ni Yahweh kaya't nagtagumpay siya anuman ang kanyang gawin. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at hindi na bumuwis dito. Nilupig niya ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito maging malaki o maliit. Nasakop ang Samaria ng ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at ikapito naman si Oskas sa Israel. Sinalakay ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at nasakop ito pagkaraan ng 3 taon. Noon ay ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Ozias sa Israel. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria at dinala sa Hala, sa Habor, sa paligid ng ilog Gusan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa kanila pagkat hindi nila pinakinggan ang paalala ni Yahweh nilang Diyos, bagkus ay nilabag nila ang kautusan pati ang mga tuntuning ibinigay sa kanila ni Moises. Ang pagkubkob ni Sennacherib sa Juda. Nang ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib ang malalaking lungsod ng Juda, kaya si Haring Ezekias ay nagpasabi kay Sennacherib sa Lakis, "Nagkasala ako, huwag mo lang kaming sakupin, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo." At sila hiningan niya ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at sa palasyo na ibinigay kay Sennacherib. Pati ang mga gintong nakabalot sa mga pinto ng templo at sa mga poste sa pintuan. Dahil dito, ang Tartan, Rabsaris at ang Rabsakis kasama ang maraming kawal ay inutusan ni Sennacherib kay Haring Ezekias sa Jerusalem. Pagdating doon, humanay sila sa may daluyan ng tubig mula sa mataas na lawa
sa may daan papunta sa parang na kulahan. Nang ipatawag nila ang hari, dumating si Eliakim na anak ni Hilcias at mayordomo sa palasyo. Si Sabna, nakalihim ng hari, at si Joa na anak ni Asaph at siyang tagasulat. Sinabi sa kanila ng Babsakis, sabihin ninyo kay Isikayas na ipinatatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamagaling. Sabihin din niyo sa kanya na ang digmaan na hindi makukuha sa salita. Hindi na niya maaring ipagyabang sa makapangyarihang hari ng Assyria ang Ehipto, sapagkat ito'y tulad na lamang ng isang baling tungkod na siya pang tutusok sa kamay ng sino mang hahawak dito. Hindi rin niya maaasahan ang tulong ni Yahweh na pinag-uukulan ng mga altar sa mga burol na kanyang ipinabuwag. Sinabi pa niya sa mga tao na si Yahweh ang sambahin nila sa altar sa Jerusalem. Kung gusto niya, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo kung may mapapasakay siya. Kung sa mga karwahe at mga bayo ng Ehipto siya aasa. Paano niya malalabanan kahit na ang pinakamahinang punong kawal ng aming hari? Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa aking salakayin ko ito at lupigin. Sinabi ni Eliakim, Sibna at Joa sa Rabasis, nakikiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na ninyo kami kausapin at maintindihan din namin. Huwag ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo nang naririnig ng aming mga kababayang nasa pader ng lungsod. Ngunit sinabi ni Rabsakis, ito'y hindi lamang sa inyong hari at sa inyo ipinasasabi ng aming Panginoon, kundi pati sa inyong mga kababayan pagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi. Tumayo si Rabsakis at humiyaw sa wikang Hebreo. Ipinasasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniniwalaan si Isikayas, hindi kayo maipagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniniwala sa kanya kahit sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh, na ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag ninyo siyang pakikinggan. Ipinasasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya, sa gayon magpapasasa kayo sa bunga ng inyong mga ubasan at mga punong igos. Iinom kayo sa tubig ng inyong mga balon hanggang sa mailipat ko kayo sa isang lupain tulad ng inyong lupain na sagana sa lahat ng bagay. Huwag na ninyong paniniwalaan si Isikayas kahit niya sabihing ililigtas kayo ni Yahweh. Mayroon pa bang Diyos ng alinmang bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Ang Samaria ba'y mailigtas ng mga Diyos-Diyosa ng Hamat, ng Arfad, ng Sifarbaim, ng Hina at ng Eva, nang lusubin ito ng aming hari? Kung ang bayan nila'y hindi mailigtas ng mga Diyos-Diyosang iyan laban sa aming hari, paano ngang maililigtas ni Yahweh ang Jerusalem? Hindi kumibo ang mga tao pagkat ito ang iniutos ni Isikayas, at pinunit ni na Eliakim, Sibna at Joa ang kanilang kasuutan at nagbalik kay Isikayas. Isinaysay nila ang sinabi sa kanila ng Rabsakis na iligtas ang Juda kay Sennacherib. Chapter 19. Nang marinig ni Isikayas ang ipinasabi ni Haring Sennacherib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng sako at pumasok sa templo. Pinagsuot din niya ng sako si Eliakim na mayordomo sa palasyo, ang kalihim niyang si Sibna at ang matatandang saserdote, at pinapunta kay Propeta Isaias. Ipinasabi niya ang araw na ito'y araw ng matinding kabalisahan, kaparusahan at kadustaan. May mga batang dapat nang sumilang ngunit hindi mailabas pagkat walang sapat na lakas. Maaring narinig din ni Yahweh ang lahat ng sinabi ng Rabsakis na ipinasabi ni Sennacherib nang hamakin niya ang Diyos na buhay
Dahil dito maaari niyang parusahan ang mga iyon, kaya ipanalangin mo ang nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Pagdating ng mga inutusan ni Haring Isikayas kay Isaias, sinabi niya sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na pinasisabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa panlilibak sa kanya ng hari ng Assyria. Isang masamang balita ang ipadadala ni Yahweh sa hari ng Assyria, at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon na mapapatay. Muling nagbanta ang hari ng Assyria, umuwi na ang Rabsakis upang mabalitaan niya na umalis na sa Lakis ang hari ng Assyria nang siya'y makabalik. Nadatnan niya na sinasalakay nito ang Libna. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusubin ng haring Tirhaka ng Ethiopia, kaya nagsugo siya uli kay Isikayas at ipinasabi ang ganito, huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maililigtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin. Nailigtas ba ng kanilang Diyos-Diyosan ang Gusan, ang Haran, ang Resep at ang taga-Eden sa Tilasar na nilupig ng aking mga ninuno? Nasaan ang hari ng Hamat, Arfat, Sifarbaim, Hina o Eva? Binasa ni Isikayas ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sikirib. Pagkatapos pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ang ganito, Yahweh, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono ng itaas ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Yahweh, narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Yahweh, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Yahweh, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Ang balita ni Isaias para kay Haring Isikayas. Si Isaias ay nagpasugo kay Isikayas at ipinasabi ang ganito, ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Sion. Dalagang marilag sa iyong likuran ay iiling-iling anak na babae nitong Jerusalem. Sinong tinutugi at pinagtatawanan at pinag-uukulan ng iyong pagsigaw? Tuon hanggang langit, tingin mong malalim. Laban kay Yahweh ang banal na Israel, hinamak ng sugo. Si Yahweh, ipinagmamalaki sa sakyang may gulong, ipinamamaraling bundok maaahon, at nagagalugad saan na ba ako? At nagagalugad liblib ng Libano, iyong ibinuwal, nagtataas ang sidro. Mga piling sipres, pawang naputol mo, napapasok mo rin ang liblib na dako. Malawak na gubat ay nagalugad mo. Ako ay humukay ng maraming balon, tubig ng dayuhan ang aking nainom. Ang lahat ng batis sa bansang Ehipto ay pawang natuyo ng matapakan ko. Tila hindi mo pa nababalitaan ang aking balak noon pa mang araw. Ang lahat ng iyon ngayon nagaganap. Malakas mang bansay pawang bumabagsak. Mga nakatira sa nasabing bayan ay nangapahiyat, lakas ay naparam. Ang nakatulad at nakakabagay, halamang lanta na sumusupling palang. Lahat ng gawa mo'y aking nalalaman, ang hinaharap mo, pati pinagmulan, hindi narinlingid ang iyong isipan, batid kung sa akin ika'y nasusuklam. Dahil sa matinding puot mo sa akin, at kahambugan mong sa aki di lihim.
Ang ilong mong iya'y aking tatalian at ang iyong bibig aking bubusalan. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan, sinabi ni Isayas, Haring Esikayas. Ito ang magiging palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, ang kakanin mo'y bunga ng mga supling ng pinag-aanihan. Ganon din sa susunod na taon. Sa ika-3 taon, ang kakanin mo'y bunga ng iyong pananim at ang natira sa sambahayan ni Juda ay muling dadami at mananagana. May magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ni Yahweh. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng mga anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 na kawal. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay, kaya nagmamadaling umuwi sa Ninibe si Haring Senakirib. Minsan nang si Senakirib ay nanalangin sa templo ng Diyos-Diyosan niyang sinisrok. Pinatay siya ng 2 niyang anak na sina Adramelech at Sarezer. Pagkatapos, nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat, at si Haring Senakirib ay pinalitan ng anak niyang si Esar-Hadon. Chapter 20. Nagkasakit si Esikayas. Nang panahong yaon, si Haring Esikayas ay nagkasakit ng malubha. Dinalaw siya ni Propeta Isayas at sinabi sa kanya, Ipinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Bumaling si Haring Esikayas paharap sa dingding at nanalangin, Kahabagan mo ako, Yahweh, yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban, at napataghoy siya sa matinding kalungkutan. Umalis si Isayas, ngunit hindi pagaanong nakakalayo ay sinabi sa kanya ni Yahweh, Magbalik ka. Sabihin mo kay Esikayas na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ako ang kanyang pagluha. Kaya pagagalingin ko na siya. Sa ika-3 araw, makakapasok na siya sa templo. Mabubuhay pa siya ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. Pagbabalik ni Isayas kay Ezekiel, sinabi niyang gagaling ito at iniutos niya sa mga katulong sa palasyo, Magdikdik ng igos at itapal ninyo sa bukol ng hari. Itinanong ni Esikayas kay Isayas, ano ang palatandaang ibibigay ni Yahweh na ako'y gagaling at makapapasok na sa templo pagkaraan ng 3 araw? Sinabi ni Isayas, alin sa 2 ding palatandaang ibig mo? Ang anino'y bumaba o tumaas ng 10 baitang. Sumagot si Esikayas, madali sa anino ang bumaba ng 10 baitang, ngunit mahirap na tumaas ng ganoon. Nanalangin si Isayas at ang anino'y tumaas ng 10 baitang sa hagdanan ni Akas. Dinalaw si Esikayas ng mga sugo ng hari sa Babylonia. Nabalitaan ni Merodach Baladan, hari ng Babylonia at anak ni Baladan, na may sakit si Esikayas, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach Baladan ay malugod namang tinanggap ni Esikayas. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang palasyo at mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang pandigma at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi ipinaparangalan sa kanila. Nilapitan siya ng Propeta Isayas at tinanong, taga saan sila at ano ang kailangan nila? Taga Babylonia sila, sagot ni Esikayas. Ano ang nakita nila sa iyong palasyo? Tanong uli ni Isayas. Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito. Wala akong inilihim, sagot ni Esikayas. Sinabi ni Isayas,
Pakinggan mo itong ipinasasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ng inipo ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia, walang matitira sa iyo. Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing eunuko sa palasyo. Sinabi ni Ezekias, maganda ang balita ni Yahweh na sinabi mo sa akin, sapagkat iniisip niya na mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya ay nabubuhay. Ang pagkamatay ni Ezekias. Ang iba pang nagawa ni Ezekias, pati ang pagpapagawa ng lawa at daanan ng tubig papunta sa lungsod, ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. At nang siya'y namamatay, ang anak niyang si Manasseh ang pumalit sa kanya. Chapter 21, ang pamamahala ni Manasseh. Si Manasseh ay 12 taon nang maging hari ng Jerusalem at namahala siya ng 55 taon. Ang kanyang ina ay si Hephzibah. Hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang ipinasasakop sa kanila ni Yahweh. Ipinabalik niya sa mga lungsod, sa mga burol ang mga altar at ipinagiba ng ama niyang si Ezekias at ipinagpagawa pa ng altar si Baal. Nagpagawa rin siya ng larawan ni Asherah tulad ng ipinagawa ni Akab. Sinamba pa niya ang lahat ng bagay sa kalawakan. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ni Yahweh, sa templong tinukoy ni Yahweh, nang sabihin niyang sa Jerusalem ko ibabantog ang aking pangalan. Nagpagawa pa siya ng tig-isang altar sa 2 patio sa templo para sa pagsamba sa mga bituin. Sinunog pa niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkiro, sa mga manghuhula, at sa mga tumatawag sa mga espiritu ng patay. Napakalaki ng kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito'y napuot sa kanya at ipinagawa niyang larawan ni Asherah ay ipinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh nang sabi niya kina David at Solomon ang ganito, sa templong ito ng Jerusalem na aking pinili sa 12 lipi ng Israel, ibabandila ako ang aking pangalan magpakailanman at pananatilihin ko na sila sa lupang ibinigay sa kanilang ninuno. Kung susundin nila ang aking mga kautusan, ibinigay ko sa kanila sa pamagitan ng lingkod kong si Moises. Ngunit hindi pinahalagahan iyon ng mga Israelita, bagkus ay sumunod sila kay Manasseh sa paggawa ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinalupig sa kanila ni Yahweh. Sa pamagitan ng mga propeta ay sinabi ni Yahweh, dahil sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Manasseh na hari ng Juda, sa kasamaang higit pa sa kasamaan ng mga Amoreo at sa pagbubunsod niya sa Juda upang ito'y sumamba sa mga Diyos-Diyusan, parurusahan ko ng matindi ang Juda at ang Jerusalem. Ang makababalita nito'y manghihilakbot, wawasakin ko ang Jerusalem tulad ng ginawa ko sa Samaria. Dudurugin ko ito tulad ng ginawa ko sa sambahayan ni Akab. Lilinisin ko ang Jerusalem tulad ng paglilinis sa pinggan bago ito itaob. Itatapon ko ang nalalabi pa sa kanila at ipasasakop sa kanilang mga kaaway dahil sa kanilang kasamaan. Mula pa nang iligtas ko ang kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Ehipsyo. Bukod sa pag-akay sa Juda sa paggawa ng mga bagay na laban sa kalooban ni Yahweh, napakarami pa siyang ipinapatay ng walang kasalanan. Lahat ng ginawa ni Manasseh pati ng kanyang kasamaan ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo, sa hardin ng Usa, at pinilitan siya ng anak niyang si Amon. At ang pamamahala ni Amon. 22 taon si Amon ang maghari sa Jerusalem, na namahala siya ng 2 taon. Ang ina niya ay si Mesolimit na anak ni Harus, isang taga-Jotba. Si Amon ay hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh pagkat sinundan niya ang bakas ng ama niyang si Manasseh. Sinundan niya ang bakas ng kanyang ama, naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Tinalikdan si Yahweh ang Diyos ng kanyang mga ninuno at hindi lumakad sa tuntunin nito. Ang mga katulong niya mismo ang pumatay sa kanya sa loob ng palasyo, ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng mga taong bayan. Pagkatapos, iniluklok nilang hari si
Sayas na anak ni Amon. Ang iba pang ginawa nila ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Siya inilibing sa libingan sa Usa, at ang anak nga niyang si Josias ang pumalit sa kanya. Si Josias ang aklat ng kautosan. Chapter 22. Si Josias ay 8 taon nang naging hari ng Jerusalem. Si Josias ay 8 taon nang maging hari ng Jerusalem at tumagal ng 31 taon ang kanyang pamamahala. Ang ina niya ay si Jedida na anak ni Adaya na taga Buskat. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh pagkat sinundan niya ang bakas ng ninuno niyang si David. Nang 18 taon na paghahari ni Josias, nang 18 taon na paghahari ni Josias, inutusan niya sa templo ang kalihim niyang si Shaphan, na anak ni Asalia at apo ni Mesulam. Ang bilin niya, pumunta ka kay Hilcias na punong saserdote at alamin mo kung magkano na ang salapi sa kabangyaman. Pagka bilang ipabigay mo sa mamahala sa templo upang ibayad sa mga kantero, namimili ng kahoy na gamit sa pagpapaayos ng templo at mga naghakot ng bato. Huwag mo silang hilingan ng ulat ng nagugol pagkat sila'y tapat. Pagdating ni Shaphan sa templo, sinabi sa kanya ng punong saserdote, si Hilcias, nakita ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Shaphan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing, nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinaukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Hilcias ng isang aklat, at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Hilcias, si Ahikam na anak ni Shaphan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Shaphan at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isanggunin ninyo ako at ang buong Juda kay Yahweh tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ang saserdote Hilcias at sina Ahikam, Akbor, Shaphan at Asaya ay nagpunta nga kay propetisa Hulda na asawa ni Salum, ang tagapag-ingat ng mga kasuutan ng mga saserdote at anak ni Tikba na anak ni Karkas. Siya ay sa 2 purok ng Jerusalem nakatira. Ang sabi niya, ito ang pinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel sa nagsugo sa inyo rito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Ang puot ko ay nag-aalab laban sa bayang ito pagkat tinalikdan nila ako at sila'y naglingkod sa ibang Diyos. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Juda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan, kaya hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito. Maghahari kang mapayapa habang nabubuhay ka. Ang lahat ng ito'y sinabi nila sa hari. Chapter 23. Ang mga pagbabagong ginawa ni Josias. Ipinatawag ni Haring Josias ang matatanda ng Juda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ni Yahweh kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinalabas niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito kay Yahweh. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng templo ukol kay Baal, Asyera at sa mga nasa kalawakan ay ipinalabas ng hari kina Hilcias na punong saserdote sa mga saserdote at sa mga bantay ng templo. Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem sa bukirin ng Sidron at dinala sa Bitel ang abo.
Pinaalis niya ang mga saserdoting itinalaga ng mga unang hari ng Juda upang magsunog ng kamanyang sa altar sa mga burol ng Juda at palibot ng Jerusalem. Pinalayas din niya ang mga saserdoting nagsusunog ng kamanyang para kay Baal, para sa araw, buwan at sa lahat ng nasa kalawakan. Ang rebulto ni Asyera ay ipinadala niya sa labas ng Jerusalem sa batis ng Sidron at doon ipinasunog. Pagkatapos, ipinadurog niya ang uling niyon at ipinasabog sa libingan ng mga karaniwang tao. Ipinagiba niya ang tirahan ng mga lalaking may mahahalay na pamuhay sa may patio ng templo at dito rin hinahabi ang mga tuldang ginagamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosang si Asyera. Tinipon niya sa Jerusalem ang lahat ng saserdote ng altar sa mga burol sa buong Juda at ipinagiba ang mga altar na iyon. Mula sa Giba hanggang Beersheba, ipinagiba rin niya ang altar sa burol na may pagpasok na ng tirahan ni Gobernador Josue sa gawing kaliwa. Ngunit ang mga saserdote ng mga altar sa burol ay hindi niya pinayagang maghandog sa altar ni Yahweh. Nakisalo na lamang sila sa kapwa nila saserdote sa Jerusalem sa pagkain ng tinapay na walang libadura. Ipinagiba niya ang altar sa lambak ng hinom upang wala nang makapagsunog ng kanilang anak bilang handog kay Molok. Ipinaalis niya ang mga kabayong itinalaga ng mga naging hari ng Juda para sa pagsamba sa araw. Ang mga ito ay nasa may pagpasok sa templo sa tabi ng tirahan ni Nathan Milik. Sa patio sa may likod ng templo, ang mga karwaheng ginagamit sa pagsamba sa araw ay ipinasunog niya. Ang mga altar na ipinagawa ng mga naging hari ng Juda sa kaitaasang palapag ng tirahan ni Akas, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manases sa magkaibang patio ng templo ay ipinagiba niya at pinasunog sa may batis ng Sidron. Ipinagiba rin niya ang mga sambahan sa silangan ng Jerusalem sa gawing timog ng bundok ng mga olibo. Ang mga ito ay ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para kay Astarte, ang kasuklam-suklam na diyusa ng mga Sidonios, para kay Simos, ang kasuklam-suklam na diyusa ng mga Moabita, at para kay Mikam, ang kasuklam-suklam na diyusa ng mga Amonita. Ipinagiba niya ang mga rebulto ni Asyera at ang mga lugar na pinag-alisan sa mga ito ay pinatambakan niya ng kalansay ng mga tao. Ipinagiba rin niya ang altar na ipinagawa ni Jeroboam, anak ni Nabat, ang siya ring nagbunsod sa Israel upang magkasala ang mga burol sa Betel. Ipinadurog niya ang mga bato at sinunog ang rebulto ni Asyera. Nang makita niya ang libingan ng isang bundok sa di kaluyuan, ipinahukay niya ang mga kalansay doon at ipinasunog sa dating pinatayuan ng mga altar upang mawala ng halaga ang mga ito. Ang lahat ng ito ay ayon sa salita ni Yahweh na kanyang ipinahayag sa pamagitan ng kanyang propeta. Nang makita niya ang isang puntod, tinanong niya, "Kaninong nitso ito?" "Sa propeta po mula sa Juda, siya ang humula tungkol sa pagsira ninyo ngayon sa mga altar sa Betel," sagot ng mga taga-roon. Sinabi niya, "Kung gayon, huwag ninyong gagalawin ang kanyang kalansay," kaya hindi nila ginalaw ang mga buto. Ang mga buto niyon, pati ng kalansay ng mga propeta mula sa Samaria, pati ang altar sa mga burol sa buong Samaria na ipinagawa ng mga naging hari ng Israel ay siyang naging dahilan ng pagkapuot ni Yahweh, ay ipinagiba ni Haring Josias. Ginawa rin niya rito ang ginawa niya sa Betel. Pinatay niya ang mga punong saserdote ng mga altar sa mga burol. Pinatambakan din niya ng kalansay ng mga tao ang mga altar na yaon sa kasinigaan. Pagkatapos ay nagbalik siya sa Jerusalem. Ipinagdiwang ang Pasko. Sinabi ni Haring Josias sa mga tao, ipagdiriwang natin ang Pasko ni Yahweh ayon sa nasusulat sa Aklat ng Tipan. Pagkat mula sa panahon ng mga hukom
ay hindi na nila ipinagdiwang ang Pasko maging sa Israel o sa Juda. Ngunit ngayong ika-18 taon ng paghahari ni Josias, ginanap nga nila sa Jerusalem ang Pasko ni Yahweh, ang matinding puot ni Yahweh sa Juda. Pinaalis ni Josias ang mga sumangguni sa mga espiritu ng patay, ang mga manghuhula, ang mga Diyos-Diyusan at ang lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay sa buong Juda at Jerusalem, bilang pagtupad sa mga kautosang nasa aklat na natagpuan ni Hilkiah sa templo. Sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod ay walang itutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Inibig niya ito at pinaglingkuran ng buong puso, kaluluwa at lakas. Sinunod niya ang buong kautusan, gayunman hindi pa rin mapawi ang matinding puot ni Yahweh sa Juda dahil sa kasamaang ginawa ni Manases. Sinabi ni Yahweh, itatakwil ko ang Juda tulad ng ginawa ko sa Israel, gayon din ang lungsod ng Jerusalem na aking hinirang, pati ang templong sinabi ko na pamamalagian ang aking pangalan, ang pagkamatay ni Josias. Ang lahat ng ginawa ni Josias ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang panahong yaon, ang bahagi ng Assyria sa gawing ilog Euphrates ay sinalakay ni Faraon Nico ng Ehipto. Sumaklulo si Haring Josias, ngunit napatay siya sa Megiddo. Ang kanyang bangkay ay kinuha ng kanyang mga kasama at inilibing sa kanyang libingan sa Jerusalem, at si Joakas na anak niya ay pinahiran ng langis at inihalili sa kanya bilang hari. Ang pagiging hari at ang pagkakulong ni Joakas. Si Joakas ay 23 taon nang maghari sa Jerusalem at 3 buwan lamang siyang namahala. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na taga Libna. Hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh pagkat tinularan niya ang masasamang gawa ng kanyang mga ninuno. Ikinulong siya ni Faraon Nico sa Ribla sa lupain ng Hamat, at ang Juday hiningan niya ng buwis na 100 talentong pilak at 1 talentong ginto. Itinalaga niyang hari si Eliakim na anak ni Josias at pinalitan niya ng Joachim ang pangalan nito. Si Joakas naman ay dinala nilang bihag sa Ehipto at doon na ito mamatay. Si Joachim ay bumubuwis nga ng pilak at ginto kay Faraon Nico, kaya't pinatawan niya ng buwis ang buong bayan ayon sa makakaya ng bawat isa upang may maibigay siya kay Faraon Nico. Ang pamamahala ni Joachim. Si Joachim ay 25 taon nang maghari sa Jerusalem, at ito'y tumagal ng 11 taon. Siya ay anak ni Zeboda at apo ni Pedaya na taga Roma. Roma po ha, R-U-M-A, hindi po R-O-M-A. Hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh pagkat tinularan niya ang masamang gawa ng kanyang mga ninuno. Sa panahon ng paghahari ni Joachim, ang Juda ay sinakop ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia. 3 taon siyang napasakop sa Babylonia, at pagkaraan ng paghihimagsik at tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang mga propeta, ang mga taga-Juda ay ipinalupig niya sa mga Kaldeyo. Nasa chapter 24 na po tayo mga kaibigan. Sa mga taga-Syria na taga-Moab at taga-Ammon, niloob ni Yahweh na ito'y mangyari sa kanila dahil sa kasamaang ginawa ni Manases at sa pagpatay nito sa mga taong walang kasalanan. Sa dami ng pinatay niya, halos bumaha ng dugo sa buong Jerusalem, at ito'y hindi maipatatawad sa kanya ni Yahweh. Ang lahat ng ginawa ni Joachim ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang siya'y mamatay, ang anak niyang si Joachim ang pumalit sa kanya. Hindi lumabas ng kanyang bansa ang hari ng Ehipto, pagkat lahat ng sakop niya ay sinakop ng hari ng Babylonia mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Binihag si Joachim at ang kanyang mga kasambahay. Si Joachim ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem, at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joachim ay hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama.
Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joachim, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo, at tulad ng pinagpauna ni Yahweh, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto at ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joachim at ang ina nito, mga asawang mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanyas ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joachim bilang hari ng Juda at pinalitan niya ng Sidecayas ang pangalan nito. Ang pamamahala ni Sidecayas. Si Sidecayas ay 21 taon nang maghari sa Jerusalem at siya ay mahala ng 11 taon. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na taga-Libna. Si Sidecayas hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh pagkat tinularan niya ang masamang gawa ni Joachim. Nasakop ang Jerusalem. Umabot na sa sukdulan ang puot ni Yahweh sa Jerusalem at Juda, kaya ang mga ito'y ipinalupig niya sa mga kaaway. Si Sidecayas ay naghimagsik laban sa hari ng Babylonia. Chapter 25. The last chapter na po, mga kaibigan, ng pangalawang hari. Nang 10 araw ng 10 buwan, ng 9 na taon ng paghahari ni Sidecayas, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang 9 na araw ng 4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom na buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sidecayas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho, kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabiyag si Sidecayas at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sidecayas ang mga anak nito, dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Ang pagsakop sa Juda. Na 7 araw na 5 buwan ng 11 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya noon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang mga haliging tanso, patungang tanso at ang dagat na tanso sa templo ay tinanggal nila, pinagpira-piraso at dinala sa Babylonia. Kinuha rin nila ang mga kagamitan sa templo, palayok, pala, sisidla ng abo, plato, sunugan ng kamanyang at ang lahat ng kagamitang tanso. Kinuha rin nila ang mangkok na ginto at ang gintong sunugan ng kamanyang at lahat ng kasangkapang ginto at pilak. Ang mga haliging tanso, ang dagat-dagatang tanso at ang patungan nito ay hindi na nila tinimbang pagkat napakabigat.
Ang taas ng isang haligi ay 27 talampakan at may pinakaulong mahigit na 4 na talampakan ang taas. Nababalot ito ng mga palamuting tanso, nilala ang iba at ang iba na may kahugis ng bunga ng granada. Sa mga nabihag ni Nabuzaradan, kasama ang pangulong saserdoting si Seraya, ang pangalawa niyang si Sophonias, ang 3 bantay pinto. Nabihag din niya ang tagapamahala sa mga mandirigma ng lungsod, ang 5 tagapayo ng hari, ang kalihim ng punong kawal, at ang 60 taong nakita niya sa lungsod. Ang mga ito'y dinala niya sa Ribla sa hari ng Babylonia at doon ipinapatay ng hari sa lupain ng Hamat. Ganyan ang nangyari sa pagkalupig sa bansang Juda. Tumakas sa Ehipto ang mga natirang taga-Juda. Si Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan ay hinirang ni Haring Nabucodonosor bilang gobernador ng mga natirang taga-Juda. Nang mabalitaan ito ng mga kapitan ng hukbong nagkawatak-watak, sila at ang kanilang mga tauhan ay lumapit kay Gedalias sa Mispa. Ang mga ito'y sina Ismael na anak ni Netanyas, Johama na anak ni Karia, Siraya na anak ni Tanhumit, na nito Fatita, at Jaarinias na anak ni Maakatiyo. Sinabi sa kanila ni Gedalias, huwag kayong matakot sa mga Kaldeyo. Dito na kayo tumira at maglingkod sa hari ng Babylonia at walang anumang mangyayari sa inyo. Ngunit pagkalipas ng 7 buwan, dumating si Ismael na anak ni Netanyas at apo ni Elisama, isang maharlika, may kasamang 10 tao. Pinatay nila si Gedalias, ang mga Hudyo at mga Kaldeyong kasama niya sa Mispa. Pagkatapos silang lahat, maging aba o dakila, pati kapitan ng mga kawal ay tumakas sa Ehipto dahil sa takot sa mga Kaldeyo. Pinalaya ni Joaquin at pinarangalan sa Babylonia ng ika-27 araw ng ika-12 buwan ng ika-37 na taon na pagkatapo ni Haring Joaquin ng Juda, pinalaya siya ni Haring Evil-Merodach ng Babylonia na noon ay bago-bago pa lamang nagahari. Magilaw siyang pinakitunguhan nito higit sa sinumang haring nabihag sa Babylonia. Hinubad ni Joaquin ang kasuotan niyang bilang isang bihag at nagbihis ng maharlikang kasuotan. Araw-araw kasalo siya ng hari sa pagkain habang siya nabubuhay, ibinigay sa kanya ng hari ang kanyang kahilingan. Ayan po ang huling chapter ng pangalawang hari, mga kaibigan. Nakakatakot, puro patayan, talagang brutal po ang nangyaring patayan at lahat po ng kapahamakan ng mga Israelita ay wala pong ibang dahilan kundi yung pagsuway nila sa kautusan ni Yahweh. Napakasuwail po pala ng mga Israelita, mga kaibigan. Kaya hanggang ngayon ay andyan po ang digmaan kaliwat kanan ng mga Israelita. Ngunit tandaan din po natin na ang pangako ng Diyos sa mga Israelita ay matibay din. Sabi ng Panginoon ay hindi niya pababayaan ang mga Israelita o ang Israel. Kaya lang talagang nakita po natin lahat ng mga naging hari ng Israel ay talagang kakaunti lang. Ang nakita ko lang po dito na gumawa talaga ng tama itong si Haring Josias. Talagang ginawa niya lahat ng tama. Inalis niya lahat ng mga Diyos-Diyusan, lahat ng mga rebulto, lahat ng mga uri ng pagsamba sa mga nasa kalawakan. Kasi ng mga panahon pala na yun, mga kaibigan, pati bituin, araw at buwan ay sinasamba ng mga Israelita. At napakalaki po ng papel dito ni Jeroboam at ni Nathan, dahil sila talaga ang nagturo
ng kamalian sa kanilang mga kapwa Israelita. Kaya galit na galit si Yahweh sa kanila. So, magpaganon pa man mga kaibigan, nakita pa rin natin na kapag may gumagawa ng mabuti, si Yahweh ay madali ding maawa, madali ding mahabag. Naalala niyo po yun? Si Isaias ba yun? Na sinabi ni Isaias, mamamatay ka na. Pero nung nakita ng ating Panginoong Diyos na si Isaias ay nagsisi sa harapan ni Yahweh, nanalangin, pinabalik niya po, di ba, si Propeta Isaias at sabihin na mabubuhay ka pa ng 15 years. So, ganun din po yan mga kaibigan sa panahon natin. Kapag tayo po ay may hiniling sa Panginoon at nakita ng Diyos na tayo po ay nagpapakumbaba sa Kanya at nagsisisi ng ating ginawang kasalanan, ang Diyos po naman talaga ay tumutugon sa ating mga dalangin. Kaya wala pong pinagkaiba. Kaya lang, ang kaibahan lang natin ngayon ay wala pong grabing digmaan na nangyayari gaya po ng mga panahon ng Israelita. Ano po, yan po yung mga digmaan na yan po ay dinaanan nila bago po sila nakarating sa lupang pangako. At yung mga ninuno nila ay talagang hindi na nakarating, kundi yung mga bagong henerasyon na ang nakaapak sa lupang pangako sa Israel. Kaya mga kaibigan, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos upang malaman po natin ang mga pangyayari hanggang sa tayo po ay umabot na sa New Testament. Bukas po tayo ay magsisimula na sa unang aklat ng mga kronika. Ayan, Chronicles na po tayo. At meron po itong pangalawang aklat din, ang kronika. Kaya nawa po ay hindi kayo magsasawa mga kaibigan. Ako po ay hindi rin magsasawa. Loobin ng Diyos na patuloy pa po ako makapagbasa. Makita ko pa ang bawat litra ng Biblia na ating binabasa. Hanggat ako po ay may lakas, hanggat andito pa po sa aking puso yung compassion sa pagbabasa, ay magbabasa po ako at naniniwala po ako na talagang meron at merong makikinig dahil ito po ay niloob ng Diyos na magbasa ako ng kanyang salita dito sa aking YouTube channel. Kaya andun din po yung faith ko na meron at meron ding nakikinig. At salamat po sa lahat ng mga nakikinig at seryosong nakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan po natin mga kaibigan, kapag tayo po ay seryoso sa pagkikinig ng salita ng Diyos, meron din pong reward ang Diyos na ibibigay sa atin. Unang-una, tatatagin o palalalimin ng ating Panginoon ang uri ng ating pananampalataya sa Kanya. At kapag ito po ay ating isinapamuhay, ay makakamtan din po natin ang biyaya ng ating Diyos. Alam niyo po, yung divine protection lang sa bawat araw ay isang malaking biyaya na po ng ating Panginoon yan. Yung paggalingin tayo sa ating mga sakit karamdaman ay sobrang biyaya na po ng ating Diyos dyan. Yung bawat araw na sinusuportahan ng Diyos ang ating mga pamilya, lahat-lahat ng ating pangailangan ay labis-labis na po na habag at biyaya ng Diyos na ating nararanasan. Ano po? Kaya mga kaibigan, nawa po ay hindi tayo magsasawa, hindi tayo mapapagod at nawa ay wag nating baliwalain ang salita ng ating Panginoon. Kaya dito na naman po natin tatapusin ang ating Bible reading. Bukas po ay nasa unang kronika na po tayo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mga kaibigan. Amen.